Mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:46 ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, Jude. Narinig mo ba yung voice ni Porky kanina? Oo, kumanta na naman. Ang galing pala mag-second voice. Akala ko mahal na araw na eh. Ang sama mo. Pagkakatutula na lang din ako. Sige, bago maging kalbaryo yung ating mga buhay, tayo may balita na po. Magandang umaga. Ay po araw ng Miyerkules, 26 ng Oktubre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. Rare one-on-one talks sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Japan Prime Minister Shinzo Abe nakatakda ngayong araw. Mga miyembro ng Abu Sayyaf Group nakakabiyahe sa iba't ibang panig ng bansa ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa. Galaw ng bandidong grupo mahigpit na binabantayan. Voters registration para sa barangay at SK elections muling bubuksan ng COMELEC sa Nobyembre. Bansang Singapore nangangailangan ng mahigit 30,000 health workers. PHIVOLCS nagpadala na ng augmentation teams para sa monitoring ng Mount Bulusan. Finalists ng ASO Pier 5 all set na para sa Grand Finals night sa darating na November 7. Sa detalye po ng ating mga balita, magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Tarlac ang dalawang lalaki na biktima ng motorcycle accident sa Tarlac City. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa MacArthur Highway, Barangay Sapang, Tagalog, Tarlac City kahapon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nabangga ng motorsiklo ang traffic signage sa madilim na bahagi ng kalsada. Nagtamo ng malaking gasgas sa kaliwang muka at pamamaga sa sentido si J. Cayabyab, 28 anyos, habang gasgas sa mga kamay, kanang binti at tuhod at likurang bahagi ng ulo ang tinamo ni Kenneth Tolentino, 24 anyos. Katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDDRMC Tarlac, agad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo ang dalawang sakay ng motorsiklo. Matapos bigyan ng first aid ang mga biktima, ay dinala na ang mga ito sa Tarlac Provincial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Kasama ang Tarlac News Team, Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagtutol sa pananatili ng mga dayuhang sundalo sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Determinado si Pangulong Rodrigo Duterte na pawalang bisa ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa ilalim ng kanyang termino. Ginawa ang pahayag bago bumiyahe papuntang Japan ang Pangulo. Kaya sabi niya, separate. Separate, yes. You have the EDCA. Well, forget it. If I stay here long enough, one day that EDCA will... If it's an executive agreement, then I will just... Dagdag pa ng Pangulo, nais niyang dumating ang pagkakataong wala ng dayuhang sundalo na mananatili sa bansa. I do not want to see any military man of any other nation except the Philippine soldier. I want an independent policy that ako pasunod-sunod ba siya kanino.
Hindi rin muling napigilan ng Pangulo na magkomentaryo sa managing pahayag ni US Assistant Secretary of State Daniel Russell na dapat magdahan-dahan ito sa kanyang pananalita. You know, before we can move forward, Mr. America, there are things, so many things. These are historical earths that would never go away. I am not also a tuta of any country. Mind you, only ang pwede lang magtuta sa akin ang Pilipino. Period. Walang iba. Tiwala naman ng US State Department na maaayos din ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ngayon. We've seen nothing on their side that would tell us that other than the comments, we've seen no practical application of the comments that would tell us that the Philippine government is moving away from that right now. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na nakakabiyahe sa iba't ibang probinsya ang mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group. Kaya posible rin anyang makapunta ang mga ito sa Metro Manila. Matagal na sila nakakaikot. Ngayon lang nag-leak yung information na namonitor namin na sila yung umiikot. Actually, yung mga pasayap na yan, pag lalabas yan doon, walang dalang armas at solo-solo na lakad. They can reach us para sa Metro Manila. Kung tutuusin. Let's be frank about that. Pero yun nga lang, minumonitor natin, binabantayan natin. Inihayag ito ng hepe ng pambansang pulisya matapos lumabas ang ulat na 6 na hinihinalang membro ng ASG na pinangungunahan ng isang Commander Messiah ang dumating sa Cebu noong Biyernes para sa umano'y planong pagdukot sa ilang prominenteng personalidad. Pinakakasuhan na rin ng Department of Justice ang 3 suspects sa Davao City bombing incident na nahuli sa isang checkpoint sa Cotabato City nitong October 4. Inirekomenda ng DOJ Prosecution Panel na sampahan ng illegal possession of firearms, ammunitions and explosives sina TJ Macabalang, Wendell Facturan at Musali Mustafa. Sa reklamong isinampa ng PNP CIDG na kumpiska sa mga sospek ang isang submachine gun, isang caliber 45 na handgun at sari-saring bala at mga pampasabog. Nakuha rin sa mga sospek ang isang cellphone na may video ng mismong pagpapasabog sa Davao City Night Market noong September 2. Isasampa ang kaso sa Regional Trial Court sa Cotabato City. Umabot na sa 174 ang mga pulis na nagpositibo sa isinagawang random drug testing sa mga tauhan ng Philippine National Police. 167 dito ang uniformed personnel habang 7 naman ang non-uniformed personnel. Mahigit 100,000 PNP personnel na ang sumilalim sa drug testing na bahagi ng isinasagawang internal cleansing ng pambansang pulisya. Na kung meron pang hindi nakapag-undergo ng drug test, we are required and they will be required to conduct 100% drug test to all their personnel, otherwise they will be subject to some disciplinary action. Sa iba pang balita, palalakasin pa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang proyekto nito upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga katutubo sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Umaabot sa 10 milyon ang populasyon ng mga indigenous people o mga katutubo sa bansa. Kaya naman para kay Ifugao Lone District Representative Teddy Bagilat, dapat lamang napagtuunan ng pansin ang pamahalaan ng mga ito. 10% of the population is IP. We have 110 ethno-linguistic tribes all over the Philippines, mula Cordillera hanggang Mindanao. Sa kasalukuyan ay nasa 1.44 million hectares ng lupa ang kabilang sa indigenous community na nasa mga protected areas. Sa pamamagitan ng Philippine Indigenous Communities Conservation Areas Project, mapangangalagaan ng mga ito kabilang na ang kanilang mga kultura. Ayon kay Bagilat, maraming mga kaso na ng pagpapaalis sa mga katutubo sa kanilang mga lugar na kadalasan ay dahil sa pagmimina. Pagkilala lang ng pamahalaan na mayroong mga
lupain, karagatan man, kabundukan o kagubatan, na ang mas maigi na magtanggol dito ay yung mga katutubo mismo. Ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 ay nagbibigay ng karapatan sa mga katutubo na ingatan ang kanilang komunidad sa kanilang katutubong pamamaraan. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, iti-turn over ng Bureau of Customs sa Department of Social Welfare and Development ang mga smuggled na bigas na nasabat nung nakaraang buwan. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Tinatayang aabot sa 20 milyong pisong halaga ng smuggled rice galing China ang tinangkang palusutin sa Port of Manila nitong Setyembre. Walang permit at nakadeklara ang 12 container van ng bigas bilang leatherette o artificial na balat, kaya't nagduda ang Bureau of Customs sa tunay na laman ng kargamento. Big volume of leatherette. Pag sa tingin mo, wala tayong demand ng gano'n. Bakit leatherette? Ito sobrang dami. So, i-alert mo yon and then, check mo. Anong na-check natin? Bigas. Bunsod nito, pinasuspende na ang lisensya ng broker habang tatanggalan ng accreditation ang consignee ng smuggled na bigas. Idodonate naman ng customs sa DSWD ang mga nakumpiskang bigas upang ipamahagi sa mga nasalanta ng nagdaang kalamidad. 2 barko din umano na may sakay na smuggled na bigas ang pinababantayan ng BOC sa boundary ng Pilipinas at Malaysia. Ayon kay Commissioner Faeldon, nakipag-usap na ang consignee at ang may-ari ng barko upang gawing legal ang ipapasok nilang kargamento. Yun yung epekto nitong paghihigpit natin. Na itong mga smuggler, sila nagkukusang magsabing nag-smuggle sila. So tinutulungan natin sila ngayon na mag-apply ng importation permit sa NFA. Samantala, isa sa pinal na rin ng customs ang bagong panuntunan sa pagpapadala ng balikbayan boxes sa ilalim ng bagong batas. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pinagbabaril ng nakamotorsiklong sospek ang isang babae at lalaking dati umanong magka-live-in, partner habang naglalakad sa Barangay Commonwealth sa Quezon City kagabi. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, Rina, hindi nga matanggap ng mga kaanak ng biktima matapos nga sila nga pagbabarilin yung mga nabiktima dyan sa may bahagi ng Gumamela Street, Barangay Commonwealth sa Quezon City, pasado alas 11 kagabi. Isang lalaki na nagkakaedad na 21 anyos at isang babae na may edad 17 anyos ang natagpuan sa crime scene. Ayon nga sa pangunang investigasyon, naglalakad lamang umano ang dalawang biktima kagabi ng may lalaking nakamotorsiklo na sumunod sa kanila at saka sila pinagbabaril. Nag-iwan pa ng karatula na may nakasulat na "Tulak ka, hayop ka" sa tabi ng biktimang lalaki. Ayon naman sa ina ng biktima, nadamay lamang ang anak niyang babae at hindi umano ito gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga. Napag-alaman din na mag-live-in partner pala ang mga biktima, ngunit magkahiwalay na ang mga ito. Palaisipan ngayon, Rina, ng mga otoridad kung anong motibo sa pamamaslang dahil hindi naman umano gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at wala namang nakuhang droga sa dalawang biktima. Sa ngayon nga, Rina, nako-recover nga sa crime scene ang isang magazine ng caliber 45 na baril at mga basyo ng bala at sa ngayon nga patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Yan ang police report. Balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, mula sa Quezon City. Isang lalaking balikbayan ang binaril ng riding in tandem criminals sa Barangay San Antonio, Makati kaninang madaling araw. May hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho. June, kalalabas lang ng barang isang lalaki ng tambakan at barilin ng riding in tandem sa Ayakal Street dito sa Barangay San Antonio sa lungsod ng Makati pasado alas 12 ng hating gabi kanina. Katatapos lang nitong makipag-inuman sa ilang mga kaibigan nang mangyari ang insidente. Ayon sa scene of the crime operatives, isang tama sa ulo ang agarang ikinamatay ng biktima na kinilalang si Petronio Rosales Jr. Sa investigasyon, parehong naka-helmet at nakatakip ang mukha ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo. Bumaba pa umano ang angkas nito saka malapitang binaril sa ulo ang biktima.
agad namang tumakas ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Wala naman ibang motibong tinitingnan ng mga otoridad maliban sa pag-aasikaso nito sa kaso ng kapatid na binaril din at napatay ilang buwan na ang nakakalipas sa lungsod din ng Makati. Nakatakda na sanang bumalik ng London ang biktima sa susunod na linggo. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon at inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Yan ang ating balita mula rito sa lungsod ng Makati, June. Maraming salamat, Jericho Albano. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hi Mon, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. The United Nations World Food Programme warns of increasing levels of hunger and child malnutrition in war-torn Yemen. Muhammad Hadi, the WFP Regional Director for the Middle East, North Africa and Central Asia, said that millions of people in many areas cannot survive without external assistance. A 72-hour ceasefire was agreed last week to allow aid agencies to reach parts of the country in dire need of humanitarian assistance. The UN agency provided food for more than 3 million people every month in the country since February of 2016. A leak in a nuclear reactor in southern Norway has been contained with no injury sustained. The leak at the Institute for Energy Technology, located in a mountain cave in the middle of Halden, began on Monday but was alerted only on Tuesday. IFB Research Director Atle Valseth says the reactor was shut and the leak contained. He also assured the public that there was no danger to health and the radioactive dosage that the staff had received was low. The reactor is located close to the border with Sweden, but the Swedish Radiation Safety Authority has not detected any radiation as a result of the incident. Protesters take to the streets of Rio to demand an end to an austerity drive in Brazil that would curb public spending in Latin America's largest economy. Carlos Miranda has the news. Centenas de manifestantes novamente tomaram as ruas do Rio de Janeiro nesta segunda-feira para protestar contra uma emenda constitucional que reduziria gastos públicos em meio a dificuldades econômicas. A reforma, conhecida como PEC 241, está na Casa dos Representantes para voto e aprovaria gastos com CAPES. Os críticos do movimento sustentam que a educação e a saúde serão os mais atingidos sob o movimento. Porque ela é o fim, nem os países mais liberais têm legislação tão abrangente e de forma a beneficiar o capital financeiro internacional como essa que está sendo apresentada no Brasil. Os protestos vêm como o Brasil pretende sair da sua pior recessão no registro e para controlar um déficit fiscal de mais de 10% do produto interno bruto. Carlos Miranda, UNTV Notícias e Resgate, Brasil. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica, for those news. Handang-handa na po ang ating mga kasama sa huntahan sa Radio La Verdad 1350. Ohio gozaimasu! Atty. G. Magandang umaga, Kuya Jun. Arigato gozaimasu. And Rina. Akala ko galing siya sa Estados Unidos del Ohio daw. Ohio. Sa Amerika yan. Sayonara. Pati apitong sayo. Ogyan kidesekku. Gwen kidesekku. Iyan Yung anak ko na lang kausapin niyo. Mga natututo na. May Japanese language. May subject. Ayos ha? Tsaka anak ni Doc Bong. Spanish lang. Kailangan na ngayon yan. Kailangan na ngayon yan. Pero sobra din yung pagtangkilik talaga sa kanya dun eh. Ang dami na naman. Rockstar na rockstar. Kahit saan naman pumunta kasi, di ba? Talaga naman ganun. Ayan mga kasabay, narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Rare one-on-one talks sa pagitan ni Pangulong Duterte at Prime Minister Shinzo Abe nakatakda ngayong araw. Muling pagbubukas ng voters registration sa Nobyembre, inanunsyo ng COMELEC. Paghahanda para sa seguridad sa ASEAN Summit 2017 sa Pilipinas, sinimulan ng talakayin ng pambansang pulisya. Mahigit 30,000 health workers kailangan sa bansang Singapore. At
Finalists ng ASOP Year 5 all set na para sa Grand Finals night sa November 7. At yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. At balik kayo dyan, Kuya June, Rina. Maraming salamat, Atty. G. At yan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Miyerkules. 26 na rin ha. Akalain mo yan. Mag-November na. Ubus na ba sweldo mo? Ha? Ubus na kagad? Hindi naman. Ay, hindi, kasi binibilang ko na nag-iipon ka nga pala. kami ni Ayan. Oh, nag-iipon ka, diba? Kasi malapit na teka lang. ni Ayan. Isang buwan na lang, di ba? Oo, isang buwan Magiging na ano ka lang na, eh. Mrs. Kaya ano ka na? kinakabahan ako. Magiging Rina Villamor. Kamara. Kamara? Kamara de Wow. Representante. Totoo. Wow, okay ah. Oo. Matindi. So, marami pang Di ba, kailangan abogado gawin. di ba si Ian ba Ian? Mm-mm. Matindi. Pero sa company siya ngayon nagtatrabaho. Sa isang company. Compliance director. Oh, matindi ah. Ibang klase pala ito si Alam mo, Rina. ang hirap makipag-argue sa mga abogado. Talong-talo. Parang nagpaparamdam ka na, hindi pa man ah. Hindi pa man, para. Hindi Pero- naman. Pero kasama yan. Diba? Sa At least meron kang tagapagtanggol, di ba? Oo, yan ang maganda. Yan ang Tsaka pag maganda. nahuhuli kami medyo okay, medyo... Yeah. Pero, Sige, marami ka na bang mga listahan, mga ninong at ninang? okay na kami sa Ninong at Ninang. Yung mga small details na lang yung mga pinag-uusapan namin. Sige, sige, Kaya sige. na yan, mabilis na lang yan. Sige ha, Miyerkules na pa uli ha. October 26, 2016. Puntahan na po natin ang ating mga kasama sa Good Morning, Kuya! La 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 la. La 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 la. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli sa ating mga sambahay. May bay araw ng Miyerkules, 26 ng Oktubre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Rare one-on-one talks nina Pangulong Duterte at Prime Minister Shinzo Abe nakatakda ngayong araw. Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at ilang pang opisyal ng lungsod magtutungo sa China ngayong araw para sa isang economic dialogue. Muling pagbubukas ng voters registration sa Nobyembre para sa barangay at SK elections, inanunsyo ng COMELEC. Paghahanda sa seguridad sa ASEAN Summit 2017 na pangungunahan ng Pilipinas, sinimulan ng talakay ng pambansang pulisya. At mahigit 30,000 health workers kailangan sa bansang Singapore. Matapos ang pagbisita sa Filipino community kahapon na bahagi ng 3-day official visit, ilang pagpupulong naman ang nakatakdang daluhan ng Pangulo ngayong araw, kabilang na ang one-on-one talks kay Japan Prime Minister Shinzo Abe. Narito ang hataw na balita ni Anthony Bayaton. Agad na hinarap ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Filipino community pagdating nito sa bansang Japan kahapon. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ang Pangulo sa Japan sa pagandang pakikitungo sa mga Pilipino sa lugar at sa pagiging pinakamalaking development assistant partner ng Pilipinas. Muli ring binanggit ng Pangulo ang pangakong pag-aalis ng korupsyon sa pamahalaan at sa pagsugpo sa problema sa iligal na droga. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, wag na ho kayong matakot, do not worry. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Be assertive sa mga karapatan mo. Tuwang-tuwa naman ang mga kababayan natin dito sa Japan sa pagdalaw ng Pangulo. Ipinahayag din ng mga ito ang kanilang mga inaasahang pagbabago sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Expectation ko sa kanya ay malaki. Sa once na pumupunta kami sa City Hall, hindi kami, ang mga tao hindi pumipila. Once na may available employee na yung Japanese, kumbaga pagbubuksan kanila ng pintuan agad para sabihin kung yung servisyohan ka. Magandang pamamalakad ang bansang Japan na gusto kong parating sa ating bansa. Magkaroon po talaga ng kapayapaan at pagkakaisa na makasama talaga ang Japan at saka Pilipinas para
Ngayong araw ay ilang pagtitipon ang dadaluhan ni Pangulong Duterte, kabilang na ang Philippine Economic Forum at lunch meeting sa Japan Business Foundation. Mamayang gabi ay isang expanded bilateral meeting naman kasama si Prime Minister Shinzo Abe, ang dadaluhan ni Pangulong Duterte. Pagkatapos nito ay magkakaroon din ng rare one-on-one talks sa pagitan ng dalawang leader kung saan inaasahang matalakay ang West Philippine Sea territorial dispute. Anthony Bayaton, UNTV News and Rescue, Tokyo, Japan. Magtutungo naman sa China ngayong araw sila Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at 5 konsyal ng lungsod batay na rin sa imbitasyon ng pamahalaan ng Shanghai. 5 araw mamamalagi sa China ang delegasyon kung saan pangunahing pag-uusapan ang pagpapaigting sa economic relations ng dalawang bayan. Narito ang pahayag ni Davao City Councilor Rene Lopez. Presentation namin will really be centered mostly on economic development and investments. In our region, in our city, we are known for our pineapples, our bananas, even pomelos. But I think it will certainly be focusing on this. Even mangoes, we can export. Ayon pa kay Councilor Rene Lopez, bukas sila na magkaroon ng sisterhood agreement ang Davao City at Shanghai. Welcome development din para sa opisyal ang plano ng China na maglagay ng konsulado sa Davao City. Muling bubuksan sa Nobyembre ng Commission on Elections o COMELEC ang voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ay matapos sa maisabatas ang panukalang pagpapaliban ng local election sa bansa. Ayon sa COMELEC Resolution number 101-66, magsisimula ang registration sa November 7 at tatagal hanggang sa April 29, 2017. Dahil sa postponement ng barangay at SK elections at muling pagbubukas ng registration, umaasa ang poll body na mas maraming mga botante ang makikiisa sa eleksyon sa susunod na taon. Sa pagtaya ng COMELEC, posibleng umabot ang voting population sa 55 million mula sa 54 million noong nakaraang eleksyon. Ilang Filipino-American naman sa Hawaii ang nagsabing hindi boboto sa darating na US presidential election sa Nobyembre. Narito ang hataw na balita ni RJ Alabas. Puspusan na ang pangangampanya ni na Republican Presidential nominee Donald Trump at Democrat Presidential nominee Hillary Clinton upang makumbinsi ang mayorya sa mga US citizen na bumoto pabor sa kanila sa nalalapit na US presidential elections. 2 linggo na lamang ang nalalabi bago ang halalan na nakatakda sa November 8, ngunit sa kabila ng maigpit at maingay na eleksyon dito sa Amerika, pinili ng ilang mga Filipino-American citizen sa Hawaii na huwag bumoto. Nag-desisyon akong hindi bumoto kasi hindi ko naman talaga alam kung sino nagsasabi ng totoo sa kanila. This is the worst presidential election in American history. Mr. Trump is a businessman and he doesn't have much experience about politics. And on the other side, which is Miss Hillary, she been to the politics and she have a lot of issue regarding operation security. And that is the most important in a foreign policy. Ngunit ang ilan naman, nais munang malinawan ng pulisya ng mga kandidato tungkol sa ilang issue. To help some more jobs to the people, more economics, establish some economics, to develop our Philippines, like the agriculture, job, and other things to rehabilitate. I mean, I hope that we can have open visa. I'm willing to vote as absentee voting together with my wife. After that, I don't know what will happen regarding the relations of between the Philippines and the United States. I don't know. I have no idea. Ayon sa 2010 US Census, mayroon ng mahigit sa milyong mga Filipino-American sa Amerika at ang mga Pinoy ang pangalawa sa pinakamaraming bilang ng mga minority sa bansa. Sa kasalukuyan, nangunguna si Clinton sa Hawaii sa mga polls maging sa national polls at ang bilang ng mga Filipino-Americans ay isa sa maaaring makapagbigay panalo sa pagitan ng dalawang partido.
Ayon sa mga Filipino community leaders, patuloy ang kanilang panghikayat sa mga kababayan natin na makisa sa eleksyon upang maprotektahan ang karapatan ng mga Pilipino sa Amerika. RJ Alavazo, UNTV News and Rescue, Hawaii. Inaasahang magbubukas ng oportunidad sa mga foreign health workers sa Singapore ang tumataas na populasyon ng bansa. Narito ang hataw na balita ni Mark Rica Frente. Magandang balita lalo na sa mga nurse sa Pilipinas dahil nangangailangan ng mahigit 20,000 ng mga health workers ang Singapore pagdating ng taong 2020. Ayon sa Ministry of Health, patuloy ang pagtaas ng populasyon sa Singapore kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga may sakit. Dahil dito, inaasahang malaki ang magiging kakulangan sa mga health workers sa Singapore sa hinaharap. Kinakailangan lamang na mayroon sila ng hinihingi requirements ng Singapore government. Dapat lisensyado sila sa Pinas, pasado sila sa PRC. So, ibig sabihin, registered nurse sila sa Pinas. Tapos, at least mga 2 or 3 years experience. Then, may mga agency sa Pinas na nagbibigay ng Singapore nurse, para sa Singapore Nursing Board yun. Dapat makapasa ka doon para ka maging full-fledged staff nurse dito sa Singapore or kaya enrolled nurse. Kailangan po nag-aral ka ng 4-year BSN course, tapos meron kang 3 years experience as a staff nurse in your own country. Tapos pwede ka nang mag-apply as staff nurse, but you have to pass the Singapore Nursing Board. O merong agency na nagpapa-exam sa Pilipinas. Pwede rin pong hanapin sa POEA. Paalala sa mga mag-a-apply, maging maingat sa pakikipagtransaksyon sa mga recruitment agencies. Mas makabubuting magtanong sa POEA para sa rehistrado at legal na ahensya. Sa kabila ng panawagan ng pamahalaan sa mga Singaporean na pasukin ang sektor ng kalusugan, ang kakulangan ng kanilang kasanayan sa larangan ng medisina ay tiyak na magbubukas ng oportunidad para sa mga manggagawa mula sa ibang bansa, kabilang na ang mga Pilipino. Mark Rica Frente, UNTV News and Rescue, Singapore. Sinimulan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang pagpaplano para sa seguridad sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa susunod na taon. Kahapon ay tinipon ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga matataas na opisyal at regional directors ng PNP sa Camp Crame para mapag-usapan ng security plan at iba pang issue. Matatanda ang tinanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Vientiane, Lao noong nakaraang buwan ang chairmanship sa ASEAN sa susunod na taon. Tiniyak ng pamunuan ng Manila North Tollways Corporation na nakahanda na ang North Luzon Expressway, Subic-Clark, Tarlac at Cavite Expressways para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong undas. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. 8 bagong lanes sa North Luzon Expressway Bukawi Toll Plaza ang binuksan ng Manila North Tollways Corporation kalinsabay ng inaasahang pagdagsa ng mga motorista na babiyahe ngayong undas. Layo nito na mas mapabilis ang pagbiyahe ng mga motoristang palabas at pabalik ng Maynila. Safe, convenient at napakabilis na biyahe ng mga motorista natin. With additional capacity, definitely mas magiging mabilis ang biyahe natin. Kalinsabay ng nalalapit na undas, muli ring ipatutupad ng MNTC ang Safe Trip Mo Sagot Ko, kung saan daragdagan ang assistance na ibibigay sa mga motorista na daraan dito sa NLEX, ECTEX at Cavitex upang masiguro na magiging maayos at kumbinyente ang pagbiyahe ng ating mga kababayan. Kabilang sa mga idaragdag ang traffic informatory signs, patrol crews, toll tellers at lane management team na ipoposisyon simula October 28 hanggang November 1. Yung mga traffic information signs na hindi pangkaraniwan dahil pagkagantong pagkakataon, kailangan yung mga motorista na minsan lang bumiyahe, nadadagdagan sila ng mga signs na nakikita kung ano yung dapat nilang sundin na patakaran sa NLEX. Nakaalerto rin ang lahat ng emergency medical services ng MNTC upang rumesponde sa anumang aksidente sa kalsada.
Suspendido rin ang road construction project simula October 27 hanggang November 3 upang maiwasan ang anumang abala. Magbibigay rin ang MNTC ng libreng towing services sa lahat ng Class 1 vehicles na posibleng masiraan sa biyahe simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Para sa iba pang mga katanungan o emergency cases, maaaring makipag-ugnayan sa NLEX SCTEX at Cavitex hotline numbers. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Bukawi, Bulacan. Naghahanda na ang pamunuan ng Manila North Cemetery sa inaasahang pagdagsa ng mga tao para sa undas. Nagpaalala rin ang mga ito na mahigpit na ipatutupad ang kanilang kampanyang Litter-Free Undas. Narito ang hato na balita ni Mirasol Abogadil. Nasa 2,500,000 tao ang inaasahang dadagsa sa Manila North Cemetery sa araw ng undas. Bilang paghahanda, nagsimula ng maglinis at magpintura sa loob at labas ng sementeryo ang pamunuan ng Manila North Cemetery. 100 po siya DPS plus sa amin po na mga volunteer po tayo sa loob para maglinis lang. Siguro mga 300 po tao para maglinis lang. May nakahanda na ring 100 portalets bukod sa 8 malalaking palikuran para sa publiko. Nagpaalala naman ang pamunuan ng Manila North Cemetery na mahigpit na ipatutupad ang litter-free undas. Mga basura na na-create o nadala natin sa sementeryo, dapat iuwi natin yon. Kaya huwag natin kakalimutan na magdala ng sako o bayong. Kadalasan nila na ang mga basura at mga pinagkainan gaya ng disposable paper plates, plastic cups, upos ng sigarilyo, food wrapper at mga tira-tirang pagkain ay itinatambak lang sa mga puntod. Ayon sa MMDA, taon-taon umaabot ng tinatayang 20 truck ng mga basura ang kanilang nakokolekta pagkatapos ng undas. Samantala, paalala ng pamunuan ng Manila North Cemetery, simula October 28 ng hating gabi hanggang November 3 ay ipinagbabawal na ang pagpasok ng lahat ng uri ng sasakyan sa lugar. Sa October 28 din ang huling araw ng paglilinis at pagpipintura ng mga puntod. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, posibleng maipatupad na sa susunod na taon ng 2,000 pisong increase para sa mga pensioner ng Social Security System o SSS. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribuhok. Isa sa pinalna ng House Committee on Government Enterprises and Privatization ang kanilang committee report kaugnay ng panukalang 2,000 pesos across the board increase sa buwan ng pensyon ng mga miyembro ng Social Security System o SSS sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Nobyembre. Ayon kay House Committee Chairman Jesus Sacdalan, inaabangan na lamang ng Senado ang bersyon ng Kamara upang mai-consolidate ang panukalang pagtataas sa pensyon. Ngayong nakaraang linggo, naipasa na nila Senator Villar yung 2,000 na increase sa pension. So kami inintend na sa House para makonsolidate nito para mapadala sa Malacanang. Kapag nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte, posible anyang mapakinabangan na ito ng mga pensioners sa susunod na taon. Ilang mga reforma rin ang ipinanukala ng komite upang matiyak na hindi malulugi ang SSS kapag naipatupad na ang pension hike. Isa na rito ang panukalang palakasin ng kapangyarihan ng SSS Board of Trustees. Ang support naman sa increase para ma-sustain siya, ayun sa resolution na act para sa SSS na they can be the one who will do the job, no? Yun naman kasi trabaho nila eh. Kung hindi naman sila maging self-sufficient at aasa sila sa mga subsidy, hindi pwede yun. May mga investment rin anya ang SSS na makatutulong sa paglikom ng pondong kakailanganin sa pagpapatupad ng pension hike. May mga investment sila abroad, may investment sila sa atin. And that investment is will help them in the funds that they need for the pensions. Noong January 2016, hindi inaprubahan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang 2,000 pesos na pension hike dahil sa posibilidad na malugi ang SSS. Aabot sa 56 billion pesos kada taon ang kinakailangang pondo upang matugunan ang aumento sa pensyon kumpara sa 30 to 40 billion pesos na investment income lamang ng SSS kada taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives.
Patay ang isang lalaking hinihinalang hold-upper at drug pusher matapos umanong makaengkwentro ang mga pulis sa Caloocan City kagabi. Yan ang hatol na balita ni Maki Libradilla live. Yes, Maki, magandang umaga. Yes, Beth, sa isang abandonadong bahay sa Barangay 52 sa Caloocan City, binawian ng buhay ang isang lalaki matapos nitong makaengkwentro ang mga pulis kagabi. Nagagalugad umano kagabi ang mga pulis ng mamataan ang sospek sa may riles ng tren sa lugar. Subalit laking gulat ng otoridad nang bigla silang paputukan ng sospek. Nagkahabulan hanggang sa pumasok at magtago ang sospek sa loob ng isang abandonadong bahay kung saan siya na-corner ng mga pulis. Na-recover ng MPD Soco sa crime scene ang 38 kalibre ng baril at 4 na pakete ng hinihinalang shabu. Naalarma naman ang Barangay 52 dahil napapadalas umano ang report sa kanila ng mga residente ng insidente ng bentahan ng illegal na droga sa lugar. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, Ben. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla live mula po sa Caloocan City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasama ang si Rina Villamor. Airins, good morning. Good morning, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. 4 people were killed after a ride at Australia's biggest theme park malfunctioned. 2 of the victims were thrown off the Thunder River Rapids ride at the Dream World, and the other 2 were trapped inside. The ride uses round floating devices that seat 6. To simulate going over river rapids, it can reach speeds of 45 km per hour. Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said there will be a thorough investigation to determine the cause of the accident. The tragedy ranks among the world's deadliest theme park accidents on record. French authorities have begun demolishing the makeshift shelters that house thousands of residents of the Calais jungle migrant camp. Officials sent teams of workmen equipped with sledgehammers and crowbars to take the cabins apart by hand. This is to avoid stoking tensions by raising the camp with bulldozers. By Tuesday afternoon, over 3,000 migrants were rehoused in accommodation across France. At least 6,500 migrants had been living in the camp before the demolition started. Rotary Foundation gathers in Japan for Rotarians and non-Rotarians from around the world in an exhibit of food and culture. Ryuji Sasaki has the news. ロータリ財団は今年100周年記念を祝い、その目的を強調し、国際ロータリー日本支部はその主要なプロジェクトの一つを開催していました。ワールドフードプラスふれあいフェスタです。まだポリオ感染を経験しているアフガニスタン、ナイジェリア、そしてパキスタンのような貧しい国々において、その主要な衝動であるポリオ撲滅を支援する企画となっております。ロータリーの努力の結果、25億人以上の子どもたちが経口ポリオワクチンを受けることができました。1985年においてロータリーがポリオプラスキャンペーンを展開して以降のことです。参加者やボランティアがこの立派な努力に貢献することができてとても誇りに思っております。This is, I have to say, this is a nice event because we can show our nature and everyone that can show their culture. We provide some typical French food and of course to support the program of this event and all the charity and all this stuff, yeah. Well, Rotary is all about building goodwill and better friendship with each country. ワールドフードプラスふれあいフェスタはさまざまな活動に参加する世界中からの100以上のスポンサーや50以上の飲食店を強調していました。ロータリアンや非ロータリアンが企画の成功のために協力し共同するためのイベントなのです。I've been encouraging other Rotarians in Japan to do the same, copy our idea. Or even the Rotarians in Asian countries, in the Philippines, Indonesia, Malaysia. We all get all together and share the concept of doing good to the world. 日本ロータリー財団はこの企画を通じて
多額の資金を調達することができ、誇りに思っています。確かにそれは必要としている人々を助けるという彼らの衝動をサポートするためにまたの機会です。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 A combination of food and culture sounds like a good idea, and those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Quick response team na tutulong sa pagmomonitor ng volcanic activity ng Mount Bulusan dumating na sa Sorsogon. Mga miyembro ng Abu Sayyaf Group matagal nang nakakabiyahe sa iba't ibang panig ng bansa ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Galaw ng bandidong grupo tiniyak na mahigpit na binabantayan ng PNP. NHA Builders tatangkaing makuha ang ikalawang sunod na panalo laban sa GSIS Furies ngayong linggo. At finalist ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5. All set na para sa Grand Finals Night sa November 7. At ito ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules, 26 ng Oktubre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. Punta natin sina Kuya June at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Maraming salamat, Attorney G. Ako rin, papaganon ako kanina. Sumaklate siya. Natuto tayo dun, ha? Oo, kahit sa upuan namin dito, umabot. Si June na lang ang hindi ko pa nakikitang sumayaw. Tayo naman pala. Magawa naman muna ng practice kami ni Atik Tayag muna bago tayo lumabas, di ba? Kailangan natin ng practice. Bye! Magandang umagang muli, masambahay. Araw na po ng Miyerkules, October 26, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Live din po tayo ngayon sa ating pong Facebook account, sa untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Quick response team na tutulong sa pagmomonitor ng volcanic activity ng Mount Bulusan dumating na sa Sorsogon. Mga miyembro ng Abu Sayyaf Group matagal nang nakabibiyahe sa iba't ibang panig ng bansa ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Galaw ng bandidong grupo, tiniyak na mahigpit na binabantayan ng PNP. NHA Builders tatangkaing makuha ang ikalawang sunod na panalo laban sa GSIS Furies ngayong linggo. At finalist ng A Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5, all set na para sa Grand Finals Night sa November 7. Nagpadala na ng augmentation team sa Sorsogon ang PHIVOLCS main office upang makatulong sa pagmomonitor ng volcanic activity ng Mount Bulusan. Narito ang hataw na balita ni Alan Manansala. Dumating na sa lalawigan ng Sorsogon ang quick response team mula sa main office ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Metro Manila. Ito ay binubuo ng geodetic engineer, geochemist at geophysicist na makakatulong sa pagbabantay sa volcanic activity ng Mount Bulusan. Agad sinimula ng mga geodetic engineer ang pagmomonitor sa ground deformation at precise leveling sa paligid ng Mount Bulusan. Ito ay matapos ang sunod-sunod na phreatic eruptions nitong mga nakaraang araw. Sa pamamagitan nito, malalaman kung nagkaroon na ng pag-impis o pamamaga ang dalisdis ng bulkan. Ang grupo naman ng geochemist ang nakatakdang magsagawa ng pag-aaral sa gas na ibinubuga ng Bulusan sa tuwing nagkakaroon ng ash explosion. Dito ay maaaring makumpirma kung may pagbabagong nangyayari sa ilalim ng bulkan. Maglalagay naman ang mga geophysicist ng mga instrumentong makakatulong sa kanilang pag-aaral sa bulkan.
Tapos naglalagay sila ng additional GPS instrument para makita natin yung pagumbok, kung long-term o short-term forecast na pwedeng gamitin. And sa iba pa, yung ginagawa kasi natin ngayon ang automation eh. So automatic yung mga pagpo-process ng data, and then kasama dun sa geophysics. Ayon pa kay resident volcanologist Dr. Ed Laguerta, mananatili ang augmented teams sa lalawigan hanggat hindi pa bumabalik sa normal ang Mount Bulusan. Kahapon nakapagtala ang PBOX ng 6 na volcanic quakes sa Mount Bulusan. Samantala, batay sa isinagawang precise leveling ng ahensya noong nakaraang linggo, mayroon nang nakitang pamamaga sa paligid ng Bulusan. Muli namang pinapayuhan ang mga residenteng malapit sa paligid ng bulkan na manatiling alerto. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Sorsogon. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na mahigpit nitong binabantayan ang galaw ng Mindanao-based Abu Sayyaf Group na matagal na umanong nakapagbibiyahe sa iba't ibang panig ng bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na nakakapagbiyahe sa iba't ibang probinsya ang mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf Group. Dagdag pa ng PNP Chief, hindi rin malayong makapunta ang mga ito sa Metro Manila. Gayunpaman, tiniyak nito na patuloy na binabantayan ng PNP ang galaw ng teroristang grupo. Matagal na sila nakakaikot. Ngayon lang nag-leak yung information na na-monitor namin na sila yung umiikot. Actually, yung mga pasayap na yan, pag lalabas yan doon, walang dalang armas at solo-solo na lakad. They can reach us para sa Metro Manila, kung tutuusin. Let's be frank about that. Pero yun nga lang, minumonitor natin, binabantayan natin. Inihayag ito ng hepe ng pambansang pulisya matapos lumabas ang ulat na 6 na umano'y miyembro ng ASG na pinangungunahan ng isang Commander Mesaya ang dumating sa Cebu noong Biyernes para sa planong pagdukot umano ng ilang matataas na personalidad. So we received information last Friday that may ilang allegedly members ng ASG na dumaan ng Cebu. Pero as of now, sir, walang confirmation. Dumaan. Yes, sir. Pero hindi sinabi kung nagtagal doon. Hindi, sir. Basta ang concern is from Dapitan to Negros Oriental and then Cebu and then malis din, sir, doon sa area. Yung info niyan, hindi galing sa kung saan, galing sa atin mismo. Sa inyo, sir, di ba? Arto mo yung nagsabi? Yes, sir. But the information came from AKG, sir. Samantala, ikinadismaya naman ni De La Rosa ang paglalabas sa publiko ng hindi beripikadong impormasyon na may kaugnayan sa bandidong grupo. Papagagalitan namin yung source ng information na yan. Sabihan namin, huwag kayo pataka, huwag kayong basta-basta magbigay ng mag-leak ng information na hindi pa natin masyado na validate. Parang insubordination talaga yung ginagawa na gano'n. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Magandang umaga, Ray. Magandang umaga, June, at good morning, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Parang maalinsangan. Ano ba yun? Bakit ba ganun? Ito ba'y epekto nung sinasabing high pressure? Yes, June, ang sinasabi ng Pag-asa, meron tayong ngayong transition period. So, wala pa naman yung presensya ng amihan at wala din yung habagat natin. Kaya nagkakaroon tayo ng easterly, so yung hangin ng galing sa east. Ito yung nagdudulot ng maalinsangan, lalo na sa area ng Luzon. Pero yung Mindanao at Visayas area, medyo malamig naman, Jun. Kung dito nararamdaman natin yung alinsangan na yan, ibig sabihin ba yung parte ng yung mga binagyo, yung Tugigaraw, lalo na, mas mainit ba ang doon, temperatura? Yes, Jun, sa Tugigaraw, pagka mainit talaga ang season, is medyo mainit talaga dahil parang basin yung kanyang area. At pag malamig naman, talagang nagda-drop naman ang temperature, umabot yan ng mga 19 to 18 degrees Celsius dahil dun sa kanyang geographical location. No? Okay, Ray, ibigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon.
Narito po ang magalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung Intertropical Convergence Zone nakakapekto nga po sa may area ng Mindanao at sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloud skies. May mga chance na magkakaroon lang po ng rain showers and thunderstorms lalo na pagdating po ng hapon o kaya po sa gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Ngayong araw po sa Tuigaraw din ay 35, sa Baguio naman po is 17 to 26, sa may Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang Eastern Visayas makakaranas naman po ng fair weather at magkakaroon din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa may Samar at Leyte area. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, 32 sa Metro Cebu, gayon din sa may area ng Tacloban City. Makulimlim po lagay ng panahon sa may Caraga, sa Davao at Northern Mindanao dahil po yan sa pag-iro nga po ng Intertropical Convergence Zone. Makakaranas po niya ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Other parts po ng Mindanao ay makakaranas naman ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, 34 sa Metro Davao, gayon din sa may area ng Zamboanga City. Lain po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas. Unahin na po natin sa may area ng Seoul, South Korea, kung saan maaari pong umabot sa 19 degrees Celsius ang temperature, cloudy skies with rain showers. Halos ganun din po ang lagay ng panahon sa may area po ng Tokyo, Japan. Pero ang temperatura maaari pong umabot sa 26. Sa Taipei, Taiwan naman po ay makakaranas din po ng mga pag-ulan with a maximum temperature of 30 degrees Celsius. Sa Beijing, China, malamig pa rin po, 10 to 15 degrees Celsius at meron lang po mga pag-ulan ding maranasan. Mas maganda po lagay ng panahon sa Hong Kong hanggang 30 degrees Celsius. Sa Bangkok, Thailand ay hanggang 34 degrees Celsius ang temperature with rain showers and thunderstorms. Sa Vietnam, makakaranas po ng partly cloudy, may ilan lang po mahinang mga pagulan sa Hanoi. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura with rain showers and thunderstorms. Halos ganun din po lagay ng panahon sa may area ng Singapore. Sa Jakarta, Indonesia ay makakaranas din po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Mantala ang ating pong sunrise, 5:50 a.m. atin naman pong sunset, 5:30 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa UNTV Weather Center. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Wala kay Joan Nano, live. Joan, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay. Bagaman medyo maulan ngayong umaga, Monica, ay magiging magandang tiyempo pa ang oras na ito para ang ating mga kababayan ay bumiyahe dahil hindi pa ganoon kabigat ang daloy ng mga sasakyan sa ilang mga lansangan dito sa Metro Manila sa mga oras na ito. Alamin natin ang sitwasyon ng traffic. Sa mga dadaan po dito sa may EDSA southbound, kung kayo po ay magmumula sa may Balintawak patungo po ng Muñoz, ay medyo makakaramdam lamang po ang ating mga motorista ng bahagyang mabagal na galaw na mga sasakyan. Moderate traffic situation rin po ang mga mararanasan ng ating mga commuter at motorista na dadaan naman po mula dyan sa may bahagi ng North Avenue. Pero kagaya po ng nakikita ninyo sa inyong mga television screen ngayon, luluwag po yan habang sila po ay approaching po dito po sa may area ng EDSA Quezon Avenue. Nagsisimula na rin pong bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa may area po ng NEPA Q-Mart, Pitwason at magtutuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area po ng Cubao. Makakaramdam lamang po ang ating mga motorista ng bahagyang pagluwag ng trapiko sa may bahagi po ng Santolan going to Ortigas. Samantala para naman po doon sa mga daraan dito po sa may EDSA northbound, sa mga manggagaling po dyan sa may area ng Cubao Main Avenue, magiging maluwag po ang kanilang pagbiyahe. Subalit bahagya po yung magsisikip dito po sa may bahagi ng EDSA Quezon Avenue. Ganun din po dito sa may area po na approaching ng SM Annex dahil po dito sa mga sasakyan na daraan naman sa may U-turn slot. Silipin natin ang ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin ito pong sa may area ng Marcos Highway sa may Kalumpang, Marikina. Ang mga sasakyan po na makikita nyo ngayon sa inyong mga television screen sa mga babiyahe po patungo ng Antipolo Rizal, wala pa pong masyadong magiging problema sa mga oras na ito.
dahil magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang kanilang pagbiyahe. Subalit para naman po sa mga daraan sa kabilang bahagi ng kalsada ay makakaramdam na po ang ating mga motorista ng bahagyang mabagal na daloy ng mga sasakyan para po doon sa mga papunta naman po ng Cubao area. Samantala sa may EDSA Guadalupe naman po, sa mga manggagaling ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard sa mga oras na ito ay bahagya na rin pong mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, moderate traffic na rin ang mararanasan ng ating mga motorista para naman doon sa mga magmumula po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati. Habang dito naman po sa may Monumento Samson Road, sa mga kababayan po natin at mga motorista na patungo po ng Sangandaan, Caloocan at dyan po sa may area po ng C4 Navotas, magiging maluwag at tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe sa mga oras na ito. Light traffic din po ang mararanasan ng ating mga kababayan na pupunta naman po sa may area ng EDSA Monumento. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga kababayan na dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamaya pong alas 7 ng gabi. Yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Davao City, ihatid sa atin ni Victor Cozare ang ating mga balitang Promdi. Ay buntag, Victor. Maayong buntag, Jun. Maayong buntag kang Kuya Daniel o ganiya ang uban pang mga balita gawas sa kauluhan. Nakita na ang patay nga mga lawas sa usa ka batan-on og sa iyang uyuan nga nalunod human maunlod ang ilang gisakyan nga bangka sa Kalumpit, Bulacan kagahapon. Ang balita gitutukan ni Nestor Torres. Alas 11 ng umaga kahapon nang lumubog ang bangkang sinasakyan ng magtiyuhin sa Barangay Santa Lucia, Kalumpit, Bulacan. Kinilala ang mga biktima na sina Ronel Santos, 33 anyos at ang pamangkin nito na si Mark Tayaw, 14 anyos. Ayon sa kapitan ng Barangay Santa Lucia, huling nagpaalam ang mga ito na manghuhuli ng isda. Alas 5 naman ng hapon nang ma-recover ang bangkay ng magtiyuhin. Nakuha din ang lumubog na fiberglass na bangka na ginamit ng mga biktima. Marami kaming rescue. Ayun, hanggang sa nakapa namin yung bangkay. Dalawa, medyo matigas. Ang bangka kasi fiberglass. Basta to gumayawa na yung bangka, lumulubog sa tubig yun. May baha lang sa bukid to. Kasi malalim, mga 7 feet ng tubig siguro. Labis naman ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima dahil sa insidente. Hiling ng mga naulila, mabigyan sana sila ng tulong. Hindi ko na-expect na ganyan nangyayari. Yung anak ko po kasi 1 taon lang eh. Yan po iniisip ko ngayon, yung anak ko. Para sa anak ko kasi siya lang po nagtatrabaho sa amin. Sana po may tumulong man lang. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Pagapahingusgan pa sa 9th Infantry Division sa Philippine Army ang ilang pakigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa Bicol Region. Kini pinaagi sa pagsuportar sa nagkalain-laing proyekto sa provincial government, ilabi na sa mga hilit nga dapit sama sa farm to market roads. Gisiguro usab sa kasundaluhan nga ilang tutukan ang pagmantinar sa kahapsayog kalinaw sa mga dapit diin sila nahimutang. Aniya ang kabahin sa mga gipamulong ni Major General Manolito Orense, ang bagong commander sa 9th Infantry Division sa Philippine Army. Actually, ang concern lang naman namin really is peace and order. Yung sinasabi mo ng mga project, concern yan ng government, provincial government. So kung ano yung kanilang concern, tutulong kami sa aspeto ng peace and order. Kunwari, gusto nila magpagawa ng mga farm-to-market roads, then we can provide the necessary security. Ang Mindanao atong niaging tuig gilauman nga makabot na ang husto nga supply sa kuryente sa rehiyon pag-abot sa tuig 2017 sumala sa bana-bana sa National Grid Corporation of the Philippines. Si Dante Amento alang sa maong balita. Posible ay subi na 8% el load growth o necesidad na enerhiya de Mindanao na otro anyo. Asigon con el National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ese por causa na expectao progreso del ekonomiya na rehiyon por causa na entrada del manada investor.
Base na power outlook del ahensya, expectao ay subi na 1,711 megawatts el peak demand na entero Mindanao na otro mes. Esperanzao ay subi na 1,848 megawatts na anyo 2017. Maskin ansina, ya asigura LNGCP kinuway debe manlinga sa el publiko por causa el dependable capacity o onde sa ka el supply de kuryente talyaga na 2,616 megawatts cerca doble na peak demand. Desde na mag-aaya si Levanta planta na rehiyon na otro anyo. We are also working closely with the Department of Energy, wherein we have the Transmission Development Plan. Hopefully, by working closely with the Department of Energy and other distribution utilities, we will be experiencing more reliable power in the succeeding years. Otra vez, tapi di ayuda LNGCP na publiko para cuida evisya con el mga transmission lines para di evita el brownout o blackout. Dante Amento, UNTV Noticias, Iris Cate, Ciudad de Zamboanga. O kana ang kinatibukan sa atong mga balitang prom di karong buntag. Gikan diri sa Davao City, balik dia sa studio June. Salamat Victor Cozare. At para naman sa mga detalye ng mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsar. Yes, Angel. Thank you, Mon. These are the news abroad. Chile's right wins big in local elections in a blow to President Michelle Bachelet and a show of strength for former President Sebastián Pinera. Raquel Vázquez has the news. El derecho de Chile arrebató a docenas de alcaldías este domingo de la coalición gobernante de centro izquierda, en un impulso para el ex líder Sebastián Piñera, el favorito para liderar la coalición conservadora en las elecciones presidenciales del próximo año. Con más del 99% de los resultados contados este domingo por la noche en las elecciones locales, Chile Vamos, la coalición política de derecha, ha surgido como la gran ganadora. Ganó más votos, un poco que los de Nueva Mayoría, la coalición de izquierda de la presidenta Michelle Bachelet, pese a la izquierda viniendo a la votación con una ventaja masiva del titular. Hoy los chilenos nos han dado un doble mensaje. La Nueva Mayoría, la coalición de gobierno, ha bajado su nivel de apoyo en varios lugares. Debemos escuchar este llamado de atención porque tiene fundamento. Hemos tenido debilidades en algunas comunas y como coalición a veces hemos mostrado más división que unidad en torno a los temas que de verdad importan a los ciudadanos. Los candidatos conservadores ganaron la mayoría de las ciudades de cambiante clave, incluyendo el centro de Santiago, un municipio dentro de la capital que se considera como un pionero electoral. Los votantes se han retornado amargados contra el gobierno de Bachelet, después de una serie de escándalos de corrupción, un ambicioso proceso de reforma que falló a muchos chilenos y el escaso crecimiento económico. Raquel Vázquez, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. Defense ministers of the counter-Islamic State coalition gather in Paris as the battle in Mosul rages on. United States Secretary of Defense Ash Carter is in discussions about an unfolding offensive to retake the city of Mosul from Islamic State and the future U.S. support once the city is recaptured. The fall of Mosul, a city of 1.5 million people, would signal a pivotal defeat for the ultra-hardline Sunni jihadists in Iraq. The gathering came just weeks before the first anniversary of attacks in Paris last November 13 by Islamic State that killed 130 people. In other news, a Canadian nurse is charged with using drugs to murder 8 elderly patients at 2 long-term care facilities in Ontario. Elizabeth Wettlaufer, 49, is accused of killing 5 women and 3 men in the towns of Woodstock and London between 2007 and 2014. The dead ranges in ages from 75 to 96. Wettlaufer appeared in court on Tuesday and was remanded in custody. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Sa
ikatlong pagkakataon ngayong taon, muling nagsagawa ng blood donation drive ang Members Church of God International Laguna Chapter sa layuning makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng dugo. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Aminado ang Philippine Blood Center na napakalaki ng pangangailangan ng dugo sa bansa taon-taon. Bunsod ito ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit sa bansa na nangangailangang salina ng dugo tulad na lamang ng dengue. Kasi kulang po talaga ang supply ng dugo. Kasi po may mga tao po, syempre iba natatakot mag-donate. Na may mga iniisip dyan na baka makakasama pa sa kalusugan nila. Wag po sana kayo matakot. Maganda po ito sa ating pangangatawan. Kabilang ang UNTB at ang kapartner nito sa public service na Members Church of God International sa madalas lapitan ng PBC. Sa isinagawang bloodletting sa San Pedro, Laguna, halos 50 bag ng dugo ang naipagkaloob ng grupo. Sa mga natutunan po namin kay Brad Eddie po. Kaya yun, bilang sa amin din, benefit po din sa amin, parang kung sa mga sasakyan ay may change oil, sa amin po may change blood. Para sa ganun, makaka-produce ulit ng katawan namin ng panibagong tugo. Kada nag-donate ako parang nakagad sa pakiramdam. Mag-donate po tayo para po makatulong din po tayo sa iba na nangangailangan. Nagpapasalamat naman ang Philippine Blood Center sa UNTB at sa MCGI dahil sa patuloy na pagsuporta sa ahensya. Pasalamat po sa inyo lahat ng mga miyembro ng ating dating daan na walang sawa pong tumutulong sa amin sa pamamagitan po ng pagdodonate ng inyong dugo kada 3 buwan. Wag ho sana kayo magsawa na magtulong. Marami pong salamat sa lahat. Kada 3 buwan ay nagsasagawa ng blood donation drive ang Members Church of God International sa iba't ibang bahagi ng Laguna. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Alamin naman po natin ang update sa ating libreng sakay mula kay Melvin Arbo Live. Good morning, Melvin! Yes, June. Good morning sa iyo at good morning sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. June, tayo ngayon ay nandito na sa May Ayala Avenue na kung saan tayo nakatigil ngayon sa bus stop. Kaya makita po ninyo, may mga pasaherong sumasakay ngayon dito sa ating bus. At tayo po ay jam pack pa rin ngayon. Ang bilang natin na sasakay bukod sa sumakay ngayon ay meron na po tayong a total of 175 na mga pasahero plus itong 6, 181. Meron pang isang sumakay uli, 182 na June ang ating naisasakay mula pa yung kanina sa Monumento, papuntang Baclaran hanggang dito sa ating kinalulugan ngayon sa may bandang Ayala Avenue. Anong stop ito? Ito yung bus stop after ng Salcedo. Yan. At dyan sa susunod na bus stop, dyan naman tayo magbababa ng mga pasahero dahil yan ang disiplina dito sa kahabaan ng Ayala. Pag meron ditong sakayan lang, meron naman ditong babaan lang. Yan ang ating naranasan dito araw-araw sa Ayala Avenue. At syempre, kanina June ay nakapagdulot din tayo sa mga pasahero nating nauna kanina ng libreng pandesal. Meron din tayong libreng kape at ngayon nga meron pa tayong libreng kape. Kaya lang medyo nahihirapan lang tayo mag-serve ngayon dahil punuan. Mahirap kumilos dito sa loob ng bus pagka ganito sitwasyon natin. Pero nakapagbigay tayo sa kanila ng libreng pandesal at kayo na pong maaga-aga yung libreng kape naman sa ating mga pasahero. At syempre, libre ulit yung ating wifi yun. Dahil balik na dito sa ating bus ngayon yung ating router. Meron na tayong libreng wifi. Ang password nga ay libreng sakay. Ayan. Jun, meron tayo na sakay dito. Kanina pa dyan sa ibang ng Baclaran Coastal. Isa siyang nagtatrabaho doon sa isang bubuksang hotel dyan. At eto, interview lang ng konti. Anong pangalan niyo po, sir? Gerald Gisoro. Saan po kayo baba? Magkano pong pamasahe po nyo roon? Yun. Ano pong trabaho nyo po doon sa ano? Ayong pintor. Nakakailang beses na ba kayo sumakay sa libreng sakay bus natin? Ngayon pa lang. So, ano pong masasabi po ninyo sa ating public service na libreng sakay? Makakatulong po ba ito sa inyo? Sa paanong paraan nyo ba makakatulong ito?
Ayun, yun yung kanyang matitipid na pamasahe mula sa Baclaran Coastal hanggang Cubao. Magkano pamasahe niyo po, kuya? 35 yung pamasahe niya. Ang sabi niya, ipagbibili daw po niya ng dagdag bigas para po sa pangailangan ng kanyang pamilya. Yan. Kaya sa ganung paraan, nakakatulong tayo bukod sa libre sakay, yung palang ibang pasero natin, para na rin natin natulungan na magkaroon ng dagdag na pangsaing sa kanilang pamilya. Ayan. Yan po ang ating naging feature kayong pasahero, si Sir Gerald Gesoro, isang pintor, doon sa may tinatayong hotel dyan sa may bandang Baclaran Coastal. At syempre, ito hatid sa atin ng programang Good Morning Kuya, hosted by Kuya Daniel Rason, at ng programang Ang Dating Daan, hosted by Brother Eli Suryado, na lagi nang nag-o-offer ng libreng Biblia dito sa loob ng bus. At syempre ng estasyong UNTV Channel 37, ang public service station. Ayan, balik muna sa inyo dyan sa studio, Jude. Maraming salamat, Melvin Arbo. Samantala, balitang sports naman po tayo kasama si Rina Villamor. Morning, Rina, na magiging kamara. Kamara. Yes, representante na siya. ayan. Oh, pero may 1 gusto month muna na lang. akong i-share sa'yo. Good morning, June. Ano yun? Ayan, kasi di ba nga ilang araw na lamang sasabak na muli si Senator Manny Pacquiao sa boxing ring. Pero alam niyo ba kung saan nagsimula si Manny Pacquiao? Meron kang Oo, na-research ko yan. Medyo nabasa ko ng kaunti. Yun lang. Siya ay nagmula sa womb ng kanyang ina. Oo nga naman, very logical naman yan. Hindi, pero saan siya nagsimula sa pagbaboxing niya? 14 years old pa lamang daw siya, ay nagbaboxing na siya. Tapos 16 years old nung unang niyang pagsabak sa boxing arena, kung saan nakalaban niya nga itong si Edmund Enting Ignacio ng January 22, 1995. At bago nga siya sumabak sa professional boxing, ay nagkaroon muna siya ng 64 amateur fights. 60 yung naipanalo niya at 4 yung hindi niya naipanalo. Sa kasalukuyan, meron na siyang record na 57 wins, 38 yung kanyang knockouts doon, 6 natalo at 2 draw. Share ko lang din, Rina. Meron akong isang napuntahan na gym dyan sa, kung hindi ako nagkakamali, parang Maynila. Doon daw unang nag-training itong si Manny Pacquiao. Anong lumuwas siya? Nung nakalimutan ko, parang Manila area to parang Tondo nga ata, kung hindi ako nagkakamali hindi ako sure, pero parang Manila area siya. Tapos nandun pa yung mga litrato niya nung siya ay nag-training pa lang ng siguro mga 70 years old. I-research ni Rina yan. Oo. At ang gamit niya doon, hindi pa kasi uso yung mga makabagong equipment. Gumagamit siya ng gulong. Oo, mga improvised ba na gamit. And ngayon, yung gym na yon, binili na niya. Ginawa na niya tong building. Oo, ginawa niya building, ginawa niya maayos na Makabago gym. na. Oo, at libre yung mga gustong mag-boxing doon na mag-training. Wow! Ayan naman pala. Di, Mon, pwede ka na rin mag-exercise doon, siya si June. Pwede na rin kayo mag-boxing doon. Maganda yan. Maganda pa. Nung araw, yung naikikwento ko dati yung sa mga kalsada, unang sabo ko sa boxing, siyempre kantsawan, no? Nilagyan ka agad ako ng glove. May glove ka agad, May forma naman ako. Siyempre, tinatay ko, tinuturuan na mag-boxing. Tinamahan ako, lakas. Tumama ako sa puno ng nyug. Sakit talaga. Ano nakita mo? Australia talaga. Totoo talaga. May Australia ng gano'n siya. Nagano ka pa ako. So after nun, bumawi ka? Hindi, nag-aaral talaga mag-boxing. Bumawi ka na. Gano'n naman. Australia naman. Self-defense naman yun di ba? Hindi, merong technique talaga sa boxing. Oo, discipline. Ang tinitingnan doon yung balikat kung ano yung susuntok niya Parang gano'n Oo. Alam mo yung sa bagong movie ni Kuya ngayon, abangan mo si Monica doon mag-boxing. Sige. Nakita ko naman, Rina, huwag ka mag-alala. Parang ano mo doon, Rina, parang nakita ka na Australia. Yung gumaganong ka. Hala mo Pila. Abangan namin yun, Rina. Yung talagang ganun mo. Abangan yan. Parang Charlie's Angel, no? Magta-training pa kami ni Monica. Emote. Sige, Rina, baka mapunta pa ito usapan natin. Ipalita mo na yan. Alright, June, balitang boxing muna tayo. Pambansang kamao, Senator Manny Pacquiao nangakong uuwi
sa November 7 sa bansa pagkatapos ng kanyang laban sa November 5. Nagsabi si Manny na manalo o matalo man siya sa laban nila ni Jesse Vargas ay uuwi agad ito para ipagpatuloy ang kanyang trabaho kung saan nakatakda ang budget deliberations ng Senado. Sa ngayon ay puspusan ang pag-iensayo ni Manny sa US kasama ang kanyang conditioning coach na si Justin Fortune at chief trainer coach Freddie Roach. Samantala, kanselado naman ang laban ng British boxer na si Anthony Joshua kay Ukrainian boxer Vladimir Klitschko sa darating na December 10. Pahayag ng promoter ng laban na si Eddie Hearn na nagkaroon ng minor injury si Klitschko at hindi magiging patas ang laban kung ito ay itutuloy nila. Si Anthony na dating heavyweight king at wala pang naitatalang talo ay haharap sana kay Klitschko na napabagsak naman ni Tyson Fury noong isang taon. Matutuloy pa rin ang laban ni Anthony sa Disyembre, ngunit sa ibang kalaban kung saan pinagpipilian sina WBA World Heavyweight King New Zealander Joseph Parker at kapwa British heavyweight David Price na meron ng 17 knockouts sa kanyang karera. Matapos manalo sa unang pagkakataon noong nakaraang linggo, tatangkain naman ng NHA Builders na makuha ang ikalawang sunod na panalo sa UNTV Cup Season 5 sa sagupaan nila ng GSIS Furies sa darating na linggo. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Takbo ang NHA. Forbes, binigay kay Dizon, diretso. Yes! Porsigido ang Season 4 fourth placer NHA Builders na masundan ang kanilang panalo noong nakarang linggo laban sa HOR Solons. Ngayong linggo susubukan naman ito na makuhang ikalawang sunod na panalo sa sagupaan kontra GSIS Furies sa first game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa Pasig City Sports Center. Pagigihan pa namin yung next game namin, kailangan namin manalo lang 4 Ayon kay NHA Head Coach Bennett Palad, umaasa siya magtutuloy-tuloy na ang magandang performance ng kanilang team matapos ang dalawang sunod na pagkatalo sa pag-uumpisa ng Season 5. Actually, opening jitters lang yun nagkakanya-kanya But now, medyo nag-blend na sila. Kasi kulang nga kami sa practice and pangalawa, may mga bago kaming players, hindi pa kilala yung mga laro. Pero ngayon, medyo nagkakaamuyan na sila kung paano maglaro sa isa't isa. Kaya naman mas lalo pa nilang pag-iibayuhin ang pag-ensayo sa natitira pa nilang dalawang laban upang makaabante sa second round eliminations. We have to play as a family. Yung plays namin, kailangan ma-execute namin yung mga plays namin, and most of all, kailangan ko ng intensity and aggressiveness para manalo kami. Bukod sa bakbakan nila ng GSIS, kinakailangan magdoble kayo ng Builders upang tuhugin ang laban nila ng DOJ sa November 13 at sa Powerhouse BOC Transformers sa November 20. And we hope to win. Kailangan namin manalo kundi ma-out kami. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Huwag niyo pong kaligtaang panoorin na ating live games this coming Sunday sa Pasig City Sports Complex kung saan maglalaban-laban ang GSIS kontra NHA. Sa second game natin ang huling game ng Senate kontra sa BFP at third game natin ang AFP kontra sa Malacanang. June at Monica, ang format natin dito, tanging top 4 teams lamang ng Group A at Group B ang matitira sa ating first round eliminations. So kung sa Group A ay meron tayong 6 teams, 2 kupunan ang mailalaglag dyan, at para naman sa ating Group B, 3 kupunan ang nanganganib para sa kanila dahil tanging top 4 teams lamang ng Group A at Group B ang makakapasok. June at Monica, yan muna ang latest sa sports. Back to you guys. Maraming salamat, Rina Villamor, soon to be a member of Kamara. Representante. Kamara family. Maraming salamat, Rina. Nakahanda ng iparinig ng mga composer at interpreter ng A Song of Praise Music Festival o ASOP Year 5 ang mga inihandang awit ng papuri para sa darating na Grand Finals sa susunod na buwan. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Kumpleto ng lineup ng 12 awiting sasabak sa Grand Finals Night ng A Song of Praise Music Festival Year 5. Sa press conference ng ASOP kahapon, isa-isang ipinakilala ang mga kompositor at interpreter ng mga awiting kalahok sa Grand Finals.
Kabilang sa mga finalist ang awiting God Will Always Make a Way sa panulat at komposisyon ni Glenn Bawa at Ronald Calpis sa interpretasyon ni Bugoy Drilon. Tapat mong pangako na likha ni Gulliver Inverga na awitin ng The Voicing. Ikaw Lamang ni Jonathan Santarita sa interpretasyon ni Tim Pavino. Ikaw Pala sa panulat at komposisyon ni Wilfredo Gaspar na aawitin naman ni Ima Castro. Tanging Ligaya na likha ni Angelica Soriano sa interpretasyon ni Zendi. Ang Iyong Pangalan sa panulat at komposisyon ni Romarico Mendiola Jr. na aawitin ni Jovit Baldivino. Patawarin Mo Ako na likha ni Fernando Gardon sa interpretasyon ni Chris Lawrence. Araw at Ulan sa komposisyon at panulat ni Joselito Calion na aawitin naman ni City. Pag-ibig Ka o Diyos na likha ni LJ Manzano sa interpretasyon ng JBK. Mula sa Aking Puso sa komposisyon at panulat ni Joseph Ponce na awitin ni Carlo David. Kumapit Ka Lang na likha ni Naomi Osho sa interpretasyon ni Mela Ravanilla. At You Stood By Me sa komposisyon at panulat naman ni Vincent Labating na awitin ni Jason Fernandez. Ayon kay Docmon Del Rosario, dumaan sa mabusising pagpili ang mga awiting pasok sa finals. Kasi during the weekly and monthly episodes, after the song is performed, yun po mga judges, may opportunity para himay-himayin talaga yung kanta. Kami po, pang-5 beses namin sumali sa ASOP. Salamat sa Panginoong Diyos dahil ngayon po ay nakapasok po kami sa Grand Finals. Excited na rin ang mga interpreter sa Grand Finals tulad na lang ni Chris Lawrence, lalo pa at saktuan niya sa kanya ang kantang aawitin. So, sobrang nakaka-relate ako sa kanta kasi medyo marami-rami yung mga kasalanan ko. So, pag kinanta ko to, full heart and full soul to. Magkakamit ng 500,000 piso ang composer ng awiting tatanghaling Song of the Year sa Grand Finals Night sa November 7 na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahihirapan yung mga judges. Ang hirap, no? May paborito na rin ako doon. Meron na. Ako hindi ko pa alam. Lahat ata magaling eh. Lahat Pang commercial yung dating eh. Oo, no? Wala kang itulak kabigin. Good luck po sa mga finalists natin. Yes. Diba? At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, October 26, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.